King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1549. Pakikibaka sa Heavenly Daw God ay. Ang pagsabog ay katulad ng pinagmulan ng pagkasira, nilalamon ang lahat ng bagay sa mundo. Ang buong Ziling Zone ay nakakaramdam ng matinding panginginig. Ang kasalukuyang posisyon ni Zhao Feng ay hindi man lang maituturing na nasa gilid ng pagsabog, ngunit napaatras pa rin siya ng ilang libong li ng shockwave. Kung wala ang depensa ng pseudo-ancestral artifact, mapupunit sana ang balat at laman niya. Boom! Ang lakas ng pagsabog ay tila walang katapusan, at patuloy itong kumalat palabas, na nagpakawala ng nakakatakot na sinaunang at ipinagbabawal na enerhiya na lumalamon sa lahat. Nakakatakot. Tumibok ang puso ni Zhao Feng sa takot. Ang isang normal na Third Heaven God Lord na nahuli sa gilid ng pagsabog ay malamang na napatay pa rin. Ano ang nangyari sa labanan sa pagitan ng mga Diyos? Habang papaalis siya, naramdaman niya ang anim na God Eye energies, kaya nahulaan niya na malamang na natalo ang Heaven Lord. Sa kabilang dulo, ang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race na tumakas mula sa Divine Kingdom at ang mga miyembro ng Life Sacred Land na tumugis sa kanila ay nanginginig sa takot. Mapalad na sila ay umalis sa Divine Kingdom at malayo sa larangan ng digmaan ng Diyos, kung hindi, sila ay talagang nauwi sa kanyan. Siyempre, kakaunti lang ang naiwan nilang miyembro sa Heaven-defying faction Divine Kingdom, at dahil ang Divine Kingdom ay nasa sentro ng pagsabog, ang mga taong iyon ay tumigil na sa pagiging bahagi ng mundong ito. Kaboom! Ang bagyo ay nagpatuloy ng walang tigil sa loob ng ilang oras. Malapit sa gitna ng pagsabog. Ubo, ubo. Ang hamak na iyon, at talagang ginawa niyang pasabugan niya ang kanyang Divine Kingdom at susunugan pa ang kanyang origin energy. Sa isang hindi nasisiyahang boses, lumitaw ang isang matanda na nakasuot ng ginto. Ang enerhiya ng Heaven Lord's origin ay ang kapangyarihan ng ancient race. Madaling isipin ng isa kung paano nakakatakot ang isang pagsabog na nilikha mula sa ganitong uri ng divine power ay maaaring mangyari. Tungkol naman sa Divine Kingdom ng Heaven-defying faction, ito ay isang napakalaking treasury na naglalaman ng maraming Heaven's Legacy Array, machine, at mga sinaunang bloodline. Mahirap isipin na ang kapangyarihan na nilikha sa pamamagitan ng pagpapasabog ng lahat ng mga bagay na ito. Gaano kadelikado? Muntik na akong patayin yan. Isang boses babae na puno ng puot ang nagsalita. Mabuti na lang at nasa amin ang iyong samsara immortal bodies, kung hindi ay nasa mas masahol pa kaming kalagayan. Unti-unting lumitaw ang anyo ng Death God, mapatla ang mukha. Mas malapit sila sa Heaven Lord sa panahon ng pagsabog at nasa matinding panganib. Sa kabutihang palad, ginamit ng Samsara God ang kanyang maraming Samsara immortal bodies para harangin sila, na neutralisahin ang bahagi ng lakas ng pagsabog at binibigyan sila ng oras para makatakas. Gayunpaman, sila ay nagdusa ng matinding pinsala, nasira ang kanilang God Eye origins. Pagkatapos ng lahat, bago pa man ang pagsabog na ito, nasugatan na sila sa pagsabog ng ancestral artifact Xingtian. Hindi kalayuan sa likuran nila. Hindi ko akalain na buhay pa pala kayong tatlo. Sa panunuyan nitong komento, lumitaw ang Spacetime God at ang dalawa pang Diyos. Ang tatlo sa kanila ay tila mas mahusay kaysa sa kanilang mga kasamahan. Bagamat ang Spacetime God ay may kalamangan sa bilis, hindi pa niya nagawang tumakbo ng napakalayo, at ang mga hakbang sa pagtatanggol ng tatlo ay mas mababa sa pader ng laman na maaaring likhain ng Samsara God. Hihihi, kung hindi ka patay, tiyak na hindi mauuna ang matandang ito. Malamig na tinitigan ng Destruction God ang ibang grupo. Tara na, hindi pa siya patay. Dapat natin siyang patayin. Ang Divine Punishment God ay umungol, at pagkatapos ay nawala siya sa isang kidlat. Lumipat din ang Spacetime God at Life God. Sa sandali ng pagsabog, lahat ng anim na God Eyes ay naramdaman na ang Heaven Lord ay tumakas na noon pa man. Gayunpaman, dahil nagsunog siya ng napakaraming origin energy upang madagdagan ang lakas ng pagsabog, ang Heaven Lord ay nawalan ng kalahati ng kanyang lakas. At hindi pa ganap na naiwasan ng Heaven Lord ang pagsabog, kaya syempre, nagdusa din siya sa pagsabog ng ancestral artifact. Kaya, ang Heaven Lord ay malamang na nasa napakahinang kalagayan sa oras na ito.
Naramdaman ng anim na god ay ang napakahinang aura ng Heaven Lord habang siya ay tumakas. May hindi tama. Isang kakaibang liwanag ang kumikinang sa madilim na mga mata ng Death God. Sinabi sa kanila ng kanilang mga god ay na ang Heaven Lord ay talagang napakahina sa oras na ito. Kahit sinong Diyos ay madaling pumatay sa kanya. Ngunit ang Divine Punishment God at Spacetime God ay malinaw na nasugatan ng husto, pati na ang kanilang mga origins ay nasira. Gayunpaman, nang hindi man lang naghihintay na tretuhin ng Life God, sila ay naiinip na tumakbo sa paghabol. Natagpuan niya itong lubhang kakaiba. Hindi ka ba nagtataka kung bakit nagmamadali silang tatlo na patayin ang Heaven Lord? Ang Samsara God ay nagbigay ng kakaiba at nakakaakit ng ngiti. Oh, ano ang sikreto? Ang ekspresyon ng Destruction God ay kumikibot. Mayroon akong Samsara immortal bodies sa hukbo ng Life Sacred Land. Bago ang pagsabog ng Divine Kingdom, nagawa nilang malaman ang isang kamangha-manghang sikreto sa Divine Kingdom. Maaaring makuha ng mga may-ari ng God Eye o mga inapo ng God Eye ang kapangyarihan ng Heavenly Dao God Eye sa pamamagitan ng pagpatay sa Heaven Lord. Ipinaliwanag ng Samsara God. Maaaring patayin ng Heaven Lord ang ibang mga God Eyes para makuha ang kanilang God Eye origins at gumawa ng panibagong hakbang pasulong sa kanyang plano para sa Heavenly Dao Ancestral Eye, ngunit ang God Eye deities ay maaari ding patayin ang Heaven Lord para makuha ang lakas ng Heavenly Dao God Eye, at maaari rin nilang magawa ang parehong plano. Nangangahulugan din ito na hindi lamang ang Heaven Lord ang maaaring lumikha ng Heavenly Dao Ancestral Eye. Magagawa rin ng ibang tao, hanggat nakuha nila ang kapangyarihan ng Heavenly Dao God Eye. Ano? Napakunot ng noo ang Death God, ang kanyang mapatla at ganid na mukha ay naging masama at nakakatakot. Ang kapangyarihan ng Heavenly Dao God Eye. Natigilan din ang Destruction God. Kung ang mga God ay tulad nila ay pumatay sa Heaven Lord at nakuha ang kanyang lakas, gaano kalakas ang kanilang mga God Eye? Bagamat hindi ito sinabi ng Samsara God, ang sinumang tanga ay maaaring gumuhit ng mga linya at magdesisyon na ang sinumang God Eye deity na nakakuha ng kapangyarihan ng Heavenly Dao God Eye ay magagawang ipagpatuloy ang plano ng Heaven Lord at lumikha ng Heavenly Dao Ancestral Eye. Hindi ko akalain na sasabihin mo sa amin ang isang mahalagang bagay. Ang Death Eye ay nakakatakot na ngumiti, hinala sa kanyang puso. Kung siya iyon, itatago niya ang katotohanan at hahabulin ang Heaven Lord sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang Heaven Lord ay kasalukuyang napakahina. Kahit sinong God ay deity ay madali siyang mapapatay. Bahagi tayo ng iisang kampo, at bukod pa rito, hindi ako kalaban para sa Life God, Divine Punishment God, at Spacetime God ng mag-isa. Ito ay isang dahilan. Ang isa pang dahilan ay halos lahat ng mga tao na nanatili sa Heaven-defying faction Divine Kingdom ay nalaman ang katotohanan ito, at pagkatapos ay halos agad silang nagpadala ng balita pabalik sa mga paksayon na kanilang pinagtatrabahuhan. Para sa digmaang ito, maraming paksayon ang piniling tumulong sa Life Sacred Land sa pagtalo sa Heaven-defying faction. Kaya, malamang na hindi lang isa o dalawang paksayon ang nakakaalam ng impormasyong ito. At dahil sa kahalagahan ng balitang ito, na nauugnay sa kapalaran ng buong Ancient Desolate Realm of Gods, kahit na walang sinabi ang Samsara God, hindi magtatagal bago kumalat ang balita sa kaharian. Bukod pa riyan, pagdating sa paghahanap ng isang tao, ang Samsara God ay naniniwala na walang sino man ang makakatulad sa kanya. Magsimula na tayong gumalaw. Hindi natin hahayaang makuha nila ang lakas na iyon. Ang Destruction God ay naiinip na kumilos. Tumango ang Death God. Buzz. Buzz. Nagsimulang umikot ang mga mata ng Samsara God, naglabas ng dilaw na fog na nagmula sa underworld. Sunod-sunod na figure ang lumitaw mula sa loob, ilang libong tao lahat. Siyempre, ang karamihan sa mga taong ito ay walang napakataas na paglilinang. Ang mga nasa matataas na kultibasyon ay lahat ay nagsakripisyo ng kanilang mga sarili upang harangan ang pagsabog ng Heaven Lord, at hindi na sila mabubuhay muli ng ilang panahon. Sige, subaybayan mo ang taong iyon. Kung may mahanap ka, ipaalam ka agad sa akin. Matapos gawin ito, umalis ang Samsara God. Nagsimula na ring umalis ang dalawa pang Diyos. Sa ibabaw, ang tatlong God ay bahagi pa rin ng parehong pangkat,
ngunit sa katotohanan, sila ay nag-iisa na ngayon, dahil kung sino man sa kanila ang nakakuha ng kapangyarihan ng Heavenly Dao God Eye, maaari silang tumayo sa tuktok ng mga God Eye, na mayabang na nakatingin sa buong kaharian, at nagkaroon pa sila ng pagkakataong makuha ang pinakamataas na kapangyarihan ng Heavenly Dao Ancestral Eye. Ang digmaan sa pagitan ng Life Sacred Land at Heaven-defying faction ay sa wakas ay natapos na, ngunit ang pagtatapos nito ay nagsimula ng isang bagong digmaan, ang digmaan para sa Heavenly Dao God Eye. Sa di kalayuan, lumutang si Zhao Feng sa wasak na kawalan. Ang labanan sa pagitan ng mga Diyos ay sobrang nakakatakot. Emosyonal na sabi ni Zhao Feng. Halos kalahati ng Ziling Zone ay naapektuhan ng labanang ito, at ito ay isang medyo maikling labanan na nakipaglaban sa isang medyo maliit na lugar. Kung hindi, ang buong Ziling Zone ay nawasak. Pagkatapos masaktan ang 8 Great God Eyes, ang Heaven-defying faction ay sa wakas ay natapos na. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Zhao Feng. Pero for some reason, parang tense pa rin ang Dream God Eye niya. Sa sandaling ito, pinadalhan siya ni Zhao Yufei ng mensahe. Ano? Napangiti si Zhao Feng. Kasama ni Zhao Yufei ang hukbo ng Life Sacred Land, at doon, nagsimula ng kumalat ang balita tungkol sa iba pang God Eye deities na nakikipaglaban sa kapangyarihan ng Heavenly Dao God Eye. Kahit na matalo ang Heaven Lord, ginawa pa rin niyang hindi mapalagay ang buong Ancient Desolate Realm of Gods. Napataas ang kilay ni Zhao Feng. Ang Heaven Lord ay hindi patay, ngunit siya ay mahina at nasugatan. Sinimulan na ng 6 na God Eye ang kanilang pagtugis. Brat, ano ang sitwasyon? Tanong ng malakristal na damit. Ang Heaven-defying faction ay natalo at ang Heaven Lord ay tumatakas para sa kanyang buhay, ngunit si Zhao Feng ay tila nag-aalala pa rin. Hindi ito simple. Nagbigay si Zhao Feng ng simpleng buod ng sitwasyon. Para isipin na magiging ganoon. Natigilan ang robe. Ang kasalukuyang sitwasyon ay talagang mas mahusay kaysa sa dati. Kahit na ang Heaven Lord ay natalo, ang sinumang God Eye na nakakuha ng kapangyarihan ng Heavenly Dao God Eye ay magiging isang banta na mas malaki kaysa sa Heaven Lord. Siyempre, kung ang isang ordinaryong God Lord o God King ay nakakuha ng enerhiyang ito, hindi sila magiging malaking banta, ngunit may posibilidad din na makuha rin ito mula sa kanila. Ito ay isang pakikibaka na mahirap hulaan at mahirap tapusin maliban kung ang taong nakakuha ng Heavenly Dao God Eye ay nagawang labanan ang tukso ng kapangyarihang ito at winasak ito. Tara, magpahinga muna tayo. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Ang labanang ito ay sapat na nakakapagod. Hindi ka ba lalaban para sa Heavenly Dao God Eye? Nagulat ang robe. Hindi ito naniwala si Zhao Feng ay hindi natukso ng kapangyarihang ito. Talagang hinaanggad ni Zhao Feng ang kapangyarihang ito. Sa sandaling nakuha niya ito, ang kanyang lakas ay tataas, na nagpapahintulot sa kanya na makipaglaban kahit na sa mga God Eye deities. Masyado akong mahina para ikumpara sa 8 Great God Eyes. Kahit na nakuha ko ito, hahabulin lang ako ng ibang God Eyes. Umiling si Zhao Feng. Iyon ang sitwasyon sa ngayon. At ang kanyang pag-asa na makahanap ng isang tao na mag-isa kumpara sa malawak na network ng mga God Eye deities ay napakaliit. Hayaan mo muna akong pumasok sa Third Heaven. Nagpasya si Zhao Feng. Matapos matagumpay na makalusot, kung ang bagay ng Heavenly Dao God Eye ay hindi pa natatapos, baka makasali siya nun. Nakahanap si Zhao Feng ng isang liblib na lugar sa Ziling Zone at pumasok sa kanyang Divine Kingdom para magsimula sa paglilinang. Sa labas ng mundo, ang balita ay kumakalat mula sa Ziling Zone sa lahat ng 18 zone ng Ancient Desolate Realm of Gods. Nagsimula na ang pakikibaka para sa Heavenly Dao God Eye. King of Gods, Kabanata 1550. Hula World Manhunt. Bumalik si Zhao Feng sa kanyang Divine Kingdom at nagpahinga ng ilang araw. Sa mga araw na ito, nagsimula siyang makipag-ayos sa pseudo-ancestral artifact. Sa huli, pumayag ang pseudo-ancestral artifact na sundan si Zhao Feng sa loob ng 1,000,000 taon. Pagkatapos ng 1,000,000 taon, magiging malaya ang pseudo-ancestral artifact na gawin ang gusto nito. Ang pseudo-ancestral artifact ay natural na sumunod kay Zhao Feng upang bayaran siya sa pagligtas nito.
Ngunit ang mga aksyon ng Heaven Lord ay nagpagalit sa anim na God Eye, na nawasak ang Heaven-defying faction, kaya kahit walang tulong ni Zhao Feng, maaari pa rin itong maging librere kaya ang pseudo-ancestral artifact ay susunod lamang kay Zhao Feng sa loob ng 1,000,000 taon. Ngunit para kay Zhao Feng, sapat na ang 1,000,000 taon. Kumpiyansa siya na ganap niyang matatanggap ang kapangyarihan ng Dream God Eye sa oras na ito at maging isang God Eye deity. Sa puntong iyon, maaari siyang sumama o wala ang pseudo-ancestral artifact. Pagkaraan ng ilang panahon, nagtagumpay si Zhao Feng sa pagpino sa pseudo-ancestral artifact. Sa proseso, pinagsama ni Zhao Feng ang kanyang Space Ancestral Artifact Fragment. Pagkalipas ng 5 buwan, natapos ni Zhao Feng ang pagpino sa pseudo-ancestral artifact. Noong buo pa ang ancestral artifact, tinawag itong Heaven Ascendant. Bagamat isa lamang itong pseudo-ancestral artifact ngayon, ang aktwal na Heaven Ascendant ay wala na, kaya nagpasya si Zhao Feng na tawagin ito sa pangalang ito. Matapos ilipat ang space-time robe para sa Heaven Ascendant, naramdaman ni Zhao Feng na parang ganap niyang kontrolado ang tela ng espasyo mismo. Sa Heaven Ascendant, kahit na hindi ginagamit ang kapangyarihan ng Dream God Eye, kaya kung labanan ang isang ordinaryong God King. Naabot ni Zhao Feng ang konklusyong ito matapos subukan ang kapangyarihan ng Heaven Ascendant. Sa mga kakayahan ni Zhao Feng sa pagtatanggol at sa mga depensang ibinigay ng Heaven Ascendant, madali niyang maharangan ang mga ordinaryong pag-atake mula sa isang God King, at maaari niyang malampasan ang mga God King na hindi nagdadalubhasa sa bilis. Sa pagpino ng isang pseudo-ancestral artifact, hindi lang niya nadagdagan ang kanyang lakas kundi nadagdagan din ang kanyang paglilinang. Ang pseudo-ancestral artifact Heaven Ascendant ay naglalaman ng perpektong space law. Ngayong napino na niya ito, maaaring isawsaw ni Zhao Feng ang kanyang sarili sa space law na ito at isulong ang kanyang pangunawa dito. Umupo si Zhao Feng sa kaibuturan ng kanyang Divine Kingdom at nagsimulang maglinang. Iba ang paglipas ng oras sa Divine Kingdom kumpara sa labas ng mundo, kaya nagkaroon ng maraming oras si Zhao Feng. Ang kasalukuyang layunin ni Zhao Feng ay maabot ang Third Heaven. Para magawa ito, maaaring gamitin ni Zhao Feng ang mga mapagkukunang nakuha niya mula sa Heaven-defying faction para palakasin ang kanyang pundasyon. Una, kinuha ni Zhao Feng ang 9 Lightning Heaven Bamboo. Sa isang iglap, nagsimulang magtipon ang hindi nakikitang enerhiya ng kidlat sa itaas ng 9 Lightning Heaven Bamboo, na nagdulot ng mga kidlat. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at ipinadala ang kanyang soul intent sa 9 Lightning Heaven Bamboo. Pagkatapos ng isang panahon ng pag-unawa, sinimulan ni Zhao Feng na maunawaan ang asensya ng 9 Lightning Heaven Bamboo. Agad niyang naramdaman ang iba't ibang prinsipyo ng lightning laws na pumapasok sa kanyang isipan. Mabilis na lumipas ang oras. Gumugol na si Zhao Feng ng ilang taon sa paglilinang, ngunit ilang araw na lang ang lumipas sa labas ng mundo. Sa oras na ito, ang lahat ng Ancient Desolate Realm of Gods ay nagulat sa isang tiyak na balita. Kung ang isa sa 8 Great God Eyes ay pumatay sa Heaven Lord, maaari nilang makuha ang kapangyarihan ng Heavenly Dao God Eye at mas mataas sa lahat ng ibang mga Diyos. Nagkaroon pa sila ng pagkakataon na ipagpatuloy ang plano ng Heaven Lord. Siyempre, hindi lang ang 8 Great God Eyes, ang mga inapo ng God Eye ay nagkaroon din ng pagkakataon na agawin ang enerhiyang ito at maging isang bagong Diyos. Naging sanhi ito ng hindi mabilang na mga inapo ng God Eye na makipag-agawan para sa Heavenly Dao God Eye. May ilan pa nga na hindi inapo ng God Eye ngunit nagtataglay ng iba pang uri ng mga mata na tumitingin ng may mahinang pag-asa sa kanilang mga puso. Bukod dito, maraming eksperto sa Ancient Desolate Realm of Gods ang bumuo ng isang koalisyon na may natatanging layunin na alisin ang Heavenly Dao God Eye. Sa timog kanlurang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods, sa Yaoguang Zone, ang mga paksayon ng mga kalapit na zone ay nagtipon. Ang Bright Sun God ng Golden Crow Sacred Land ay nakatayo sa itaas, ang kanyang nagliliyab na gininto ang mga mata ay naglalabas ng sobrang init na ang iba ay hindi nang ahas na tumingin sa kanila ng diretso. Bukod sa Bright Sun God, dumating na ang iba pang mga God Kings sa mga kalapit na zone, kasama na ang God King Char Flame ng Chanhei Zone, na dating nakalaban ni Zhao Feng. Inipon ko kayong lahat dito para sa isang napakasimpleng layunin, hanapin ang Heaven Lord at sirain ang Heavenly Dao God Eye.
Ang Bright Sun God ay nagsalita ng may tono ng kataas-taasang kamahalan. Ang Chanhae Zone ay sumasang-ayon sa Bright Sun God. Agad na nagsalita si God King Charflame. Hanggat ang kapangyarihan ng Heavenly Dao God ay patuloy na umiiral, ito ay patuloy na makakaimpluwensya sa balanse ng kapangyarihan sa Ancient Desolate Realm of Gods. Kahit sinong God ay deity na nakakuha ng kapangyarihang ito ay magiging susunod na Heaven Lord. Kaya, ang kapangyarihang ito ay kailangang sirain. Gagawin ng Linglong Zone ang lahat sa kanyang kapangyarihan. Tumayo ang isang babae na parang celestial fairy. Siya ang God King ng Sacred Land ng Linglong Zone. Sa sandaling ito, isang pinakamataas na enerhiya ang bumaba. Ang lahat ng enerhiya sa mundo ay tila lumipat at nagsimulang dumaloy sa labas. Nagyelo ang espasyo sa palasyo, at maging ang mga God Lord ay nakaramdam ng matinding pressure na nagpahirap sa kanila na makagalaw. Myriad Forms God, hindi ko akalain na magkakaroon ka ng oras na pumunta sa aking lugar. Sumikip ang mukha ni Bright Sun God habang nagsasalita. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang matanda sa palasyo. Ang kanyang mga mata ay mga puyo ng tubig na umaagos ng maraming kulay, at ang kanyang buhok ay natural din na lumilipat sa pagitan ng iba't ibang kulay. Siya ay tila ang sagisag ng langit, lupa, bundok, at ang mga ilog. Ang Myriad Forms God. Isa sa mga God ay deity. Nataranta ang mga eksperto sa palasyo. Pinag-uusapan lang nila ang pagsira sa Heavenly Dao God at pagkatapos ay lumitaw ang isa sa mga God ay deity. Ilang tao pa nga ang naniniwala na ang Myriad Forms God ay dumating para manggulo. Sa sandaling ito, nagsalita ang Myriad Forms God. Sumasang-ayon din ako sa iyong pananaw. Nagulat ang marami sa mga tao sa palasyo. Hindi nila akalain na ang Myriad Forms God ay magsasabi ng ganoong bagay. Myriad Forms, talagang hindi mo ako binaygo. Ang Bright Sun God ay ngumiti. Alam ng ilan sa mga God Kings na naruroon na ang Bright Sun God at ang Myriad Forms God ay may medyo malapit na relasyon. Pareho silang walang malasakit sa katanyagan at kayamanan at nasiyahan sa paglalakbay sa mundo. Ang Bright Sun God ay hindi nakabalik sa kanyang sacred land sa loob ng ilang daang milyong taon bago ito at malamang na hindi pa rin bumalik kung hindi dahil sa hitsura ng langit na Dao God ay. Ang kapangyarihang ito ay hindi maaaring pahintulutan na guluhin ang natural na balanse ng mundo. Magbibigay din ako ng kamay. Ang Myriad Forms God ay matatag na ipinahayag. Sa buong Ancient Desolate Realm of Gods, mayroong iba pang mga alyansa na may iba't ibang laki na nabuo upang sirain ang Heavenly Dao God ay. Ang kapangyarihan ng Heavenly Dao God ay isang napakalaking tukso sa mga inapo ng 8 Great God Eyes at God Eye, ngunit wala itong gaanong gamit para sa ibang mga God Kings. Sa kabaligtaran, ang mga God King na ito at maging ang mga Diyos ay hindi nagnanais na makuha ng pangkat ng God ay ang kapangyarihang ito. Ang lahat ng nangungunang eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods ay nagsimulang kumilos, kasama ang mga God Kings at God na nanatili sa pag-iisa sa daan-daang milyong taon. Marahil dahil ang Heaven Lord ay miyembro ng Heaven's Legacy Race at nagtataglay ng kapangyarihan ng panghuhula o marahil dahil sa mga espesyal na kakayahan ng Heavenly Dao God ang Heaven Lord ay nagpakita ng ilang beses ngunit nakakatakas sa bawat pagkakataon. Mayroong isang bagay na maaaring kumpirmahin bagaman. Ang Heaven Lord ay hinahabol ng buong Ancient Desolate Realm of Gods, at wala siyang oras para magpahinga. Ang kanyang God origin ay naubos at nasira at nangangailangan ng ilang oras upang mabawi. Kaya, ang Heaven Lord ay hindi gaanong mas malakas kaysa noong una siyang tumakas mula sa God Eyes. Ang 6 na God Eye ay nagpatuloy sa walang tigil at galit na paghahanap sa Heaven Lord. Sa loob ng Divine Kingdom, walang pakialam si Zhao Feng sa mga gawain sa labas ng mundo at ipinagpatuloy ang kanyang pag-iisa. Sa tabi niya, may itinanam na maitim na pilak na puno, ilang daong pilak ang tumutubo mula sa mga sanga nito. Ito ang Space Spirit Tree. Sa ilalim ng Space Spirit Tree ay isang bilog na piraso ng jade na nagliliwanag ng buwan. Ito ang Spacetime Treasure, ang Void Profound Spirit Jade. Matagal na niyang natapos ang paglinang ng Lightning Dao at nagpatuloy sa pag-unawa sa Time Dao. Itinuon din niya ang bahagi ng kanyang isip sa Space Dao. Sa kanyang katawan, ang Primal Chaos Scripture ay umiikot.
Handa na si Zhao Feng na pumasok sa Third Heaven. Isang araw, sa hilagang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods. Swish! Isang gintong figure ang lumipad sa himpapawid, na naglalabas ng isang malakas na divine sense na maingat na nagsusuklay sa bawat pulgada ng mundo. Ang golden figure na ito ay ang God King ng Tongtai Zone, God King Heaven Dragon. Siya ay personal na sumali sa paghahanap kay Zhao Feng sa Tongtai Zone noon, ngunit nagawa ni Zhao Feng na makatakas mula sa kanyang clone. Biglang naramdaman ng God King Heaven Dragon na may mali at nagsimulang mag-focus at mas maingat na maghanap gamit ang kanyang divine sense. Sa sandaling ito, boom! Bang! Ang malayong espasyo ay biglang namilipit at nabali, isang puting nakasuot na figure ang umaakyat. Heaven Lord. Nagulat si God King Heaven Dragon. Ang Heaven Lord ay lubhang mahina sa oras na ito at tila napakagulo. Malabo ang kanyang mga mata, at ang nakatirik na mata sa gitna ng kanyang noo ay sarado. Habulin siya. Hindi natin siya pwedeng bitawan. Ang God King Heaven Dragon ay nagmamadaling humabol, sabay kuha ng isang token ng mensahe. Sa paggamit nito, ngumiti ang God King Heaven Dragon. Siya ay miyembro ng alyansa ng Bright Sun God, at sa pamamagitan ng message token, naramdaman niya na marami sa mga eksperto ng alyansa ang nasa malapit. Ang God King Heaven Dragon ay masugid na hinabol ang Heaven Lord, at hindi nagtagal, isa pang God King ang nagpakita sa harap ng Heaven Lord. Hindi ka makakatakas. Taong pusong tumawa ang God King Heaven Dragon. Hindi niya magagamit ang Heavenly Dao God Eye, ngunit hindi lang ito ang tanging kayamanan sa pag-aari ng Heaven Lord. Nabalitaan na mayroon siyang mga fragment ng ancestral artifact, maging ang pseudo-ancestral artifacts. Dati, lumitaw ang pseudo-ancestral artifact Blazing Hell. Nangako ang Bright Sun God na tutuparin niya ang tatlong kahilingan sa kanyang kakayahan para sa miyembro ng alyansa na pumatay sa Heaven Lord. Ang pagkakaroon ng tatlong pabor mula sa isang Diyos ay lubhang mahalaga sa isang God King. Madilim at galit na galit ang mukha ng Heaven Lord. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, ginawa niya ang pseudo-ancestral artifact Blazing Hell. Mawala. Umungal ang Heaven Lord, pinaandar ang pseudo-ancestral artifact at nagpadala ng nagngangalit na dagat ng apoy sa rehiyon. Ngunit ang God King Heaven Dragon at ang isa pang God King, na bihasa sa water daw, ay nagtutulungan ay nagtataglay ng abnormal na lakas. Boom! Bang! Crash! Ang dalawang God King na umaatake sa Heaven Lord mula sa magkabilang panig ay napakahirap harapin. Kayong dalawa ay walang iba kundi mga pulges. Sa abot ng aking makakaya, maaari kitang patayin sa isang daliri lamang. Ang Heaven Lord ay umungal sa ayaw. Hahaha, nakarating ka na sa dulo ng kalsada. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong makabalik sa iyong peak. Tumawa ang God King Heaven Dragon. Siya at ang isa pang God King ay malapit na hinabol. Mawala. Ang Heaven Lord ay umungal, nagpadala ng gintong pilak na liwanag mula sa kanyang katawan at itinulak pabalik ang dalawang God King. Ito ang bloodline na kapangyarihan ng ancient race. Matapos itulak pabalik ang dalawang God King, pinaandar ng Heaven Lord ang kanyang Heavenly Dao God ay upang palakasin ang kanyang bilis at nagsimulang tumakas. Naubos na siya. Huwag mo siyang hayaang tumakbo. Ipinagpatuloy ng God King Heaven Dragon at ng isa pang God King ang paghabol. Sa oras na ito, nagsimulang kumalat ang balita na nagpakita ang Heaven Lord, at ang mga eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods ay nagsimulang magtipon sa hilaga. Kasama dito ang lahat ng God Eyes maliban sa Destiny God Eye. Habang ang bagay ng Heavenly Dao God Eye ay lumilindol sa lahat ng Ancient Desolate Realm of Gods, ang Sage Faction ay napakapayapa. Ito ay bahagyang dahil ang karamihan ng Sage Faction ay hindi sanay sa labanan. Ang isa pang dahilan ay ang Heaven Lord, kasama ang kanyang ancient race bloodline at Heavenly Dao God Eye, ay isang napakahirap na target para sa kanilang mga panghuhula. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na walang makakagawa nito. Sina Yu Chanwo at Liu Qingxin ay nasa hiwalay sa lahat ng oras na ito, ang lahat ng kanilang lakas ay nakatuon sa paghula sa kasalukuyang kalagayan ng Heaven Lord. Ang iba pang pantas ay naghihintay sa paghatol at utos ni Lord Chanwo. Sa araw na ito, binuksan ni Yu Chanwo ang kanyang mga mata.
Ang panganib mula kay Yu Tianxo ay umiiral pa rin, isang napakalaking panganib. Ang Yu Tianxo na binanggit ni Yu Chanwo ay walang iba kundi ang Heaven Lord ng Heaven-defying faction. Kasabay nito, nag-message si Yu Chanwo kay Liu Qingxen. Liu Qingxen, ano ang nakita ng iyong mga mata? Napakalabo ng eksena at mahirap tukuyin ang anumang detalye, ngunit nararamdaman ng aking mga mata na papatayin ang isang God Eye. King of Gods, Kabanata 1551. Ang kamatayan ng isang God Eye. Sa Ziling Zone, sa loob ng Dream Divine Kingdom, si Zhao Fang ay ganap na nakatuon sa paglilinang, ganap na hindi alam kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Sa oras na ito, sinusubukan niyang pumasok sa Third Heaven. Sa tabi niya, ang Heaven Void Silver Leaves ng Space Spirit Tree ay naglalabas ng malalakas na alon ng enerhiya ng Space Law na naging sanhi ng pagtiklop ng espasyo sa paligid at naging malabo ang buong lugar. Sa ilalim ng tatlo, ang Spacetime Essence ng Void Profound Spirit Jade ay hinihigop at naiintindihan ni Zhao Fang. At sa loob ng Zhao Fang, ang Primal Chaos Scripture ay umiikot. Ang malakas na primal chaos na enerhiya ay patuloy na nag-aapoy habang dahan-dahan itong nag-iipon sa kanyang God Altar. Buzz. Sa ibabaw ng Round 2-tier God Altar, dahan-daang nabuo ang ikatlong baitang. Habang binubuo ang kanyang God Altar, ang dalawang God Altar sa ibaba ay nagpadala ng walang katapusang surge ng primal chaos divine power. Kasabay nito, naiintindihan ni Zhao Fang ang kanyang space law para maabot ang threshold ng late stage na pag-unawa. Ang Space Spirit Tree at ang Void Profound Spirit Jade ay ginawang walang problema ang paglusot sa kanyang space law, kaya mas nakatuon si Zhao Fang sa pagbuo at pagpapatatag ng kanyang God Altar. Siyempre, hindi nakalimutan ni Zhao Fang ang tungkol sa Sealed God King level na Primal Chaos na enerhiya na nakuha niya kasama ng Primal Chaos Scripture. Kung maisasama ko ang isang bahagi ng enerhiya ng God King Primal Chaos na ito sa ikatlong baitang ng God Altar, magiging mas matatag ang pundasyon ko. Pag-iisip ni Zhao Fang. Upang gawin ito sa totoong God King Primal Chaos na enerhiya ay walang alinlangan na lubhang mapanganib, ngunit ang Primal Chaos na enerhiya na ito ay umiral ng napakatagal at ang kalidad nito ay bumagsak, kaya sulit na subukan. Kasabay nito, sa hilagang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods, ang balita ng paglitaw ng Heaven Lord ay unang nakarating sa alyansa ng Bright Sun God, ngunit ang ganoong mahalagang balita ay natural na hindi may tatago ng isang lihim. Kinabukasan, ang balitang ito ay kumalat sa buong kaharian na parang isang galit na bagyo. Maraming mga eksperto ang nagsimulang magtipon sa hilaga. Mayroon lamang isang Heavenly Dao God Eye at napakaraming tao ang nagnanais nito, pati na rin ang mga taong gustong sirain ito. Lahat sila ay kailangang ipaglaban ang bawat segundo, kaya nagsimula silang maghanap sa bawat pulgada ng hilaga. Sa isang madilim na kagubatan sa bundok, isang matanda na nakasuot ng puting damit ang biglang lumitaw mula sa kawalan. Sana maging maganda ang swerte ko. Napabuntong hininga ang Heaven Lord habang nagsimula siyang lumipad. Kasabay nito, swish. Isang itim na silhouette ang lumilipad sa hangin. Heaven Lord. Huminto ang figure at tumawag sa alarma. Mamatay. Ang Heaven Lord ay umungal, naghagis ng suntok na nagpadala ng isang kamao ng nangingibabaw na enerhiya na umuungol sa kalangitan. Ang taong ito ay isang Third Heaven lamang. Kahit na ang isang Heaven Lord na lubhang nasaktan ay madaling mapangalagaan ang gayong tao. Whoosh! Nilamon ng Energy Fist ang God Lord. Isang Samsara Immortal Body. Hindi maganda. Naramdaman agad ng Heaven Lord na may mali. Wala siyang naramdamang matinding death energy matapos patayin ang God Lord, ibig sabihin ay malaki ang posibilidad na sila ay Samsara Immortal Body. Bagamat hindi mapatay ang Samsara Immortal Bodies, kung agad silang mapapawi, napakahirap para sa kanila na makabawi maliban kung nagpasya ang kanilang may-ari na buhayin silang muli. Swish! Ang Heaven Lord ay mabilis na umalis sa lugar, ngunit ang may-ari ng namatay na Samsara Immortal Body ay tila napakalakas. Makalipas ang ilang segundo, isa pang tatlong Samsara Immortal Bodies ang lumitaw sa pangitain ng Heaven Lord. Boom! Inilabas ng Heaven Lord ang kanyang mga kamao at agad silang pinatay, ngunit hindi nagtagal, dumating ang ilang daang Samsara Immortal Bodies. Napakaraming Samsara Immortal Body, at medyo mataas ang cultivation.
Pwede bang? Nagsimulang magtaka ang Heaven Lord. Tama. Ako ito. Dumating na ang araw ng iyong kamatayan. Isang nakakatakot na hajijek ang dumaloy sa hangin. Nagsimulang tumabi ang maraming samsara immortal bodies, pinayagan ang isang babaeng nakasuot ng dark purple na gown na marahan at dahan-daang humakbang. Ito ay walang iba kundi ang Samsara God. Ang Samsara God ay nagpaalipin sa hindi mabilang na mga tao sa loob ng kanyang samsara, at nakikita niya sa lahat ng kanilang mga mata. Mayroon siyang mga especially iya sa lahat ng iba't ibang malalaking alyansa sa Ancient Desolate Realm of Gods, at maging ang iba pang 5 paksayon ng God Eyes ay napasok ng kanyang samsara immortal bodies. Ang Samsara God mismo ay isa rin sa mga taong humahabol sa Heaven Lord. Hindi ko akalain na ang Samsara God mismo ang darating para sa akin. Hindi napigilan ng Heaven Lord na ngumiti. Sa normal na mga pangyayari, ang Samsara God, na hindi dalubhasa sa labanan, ay magtatago sa likod ng kurtina at hahayaan ang kanyang samsara immortal bodies na gawin ang trabaho. Gayunpaman, ang Samsara God ay kailangang personal na magpakita sa pagkakataong ito dahil napilitan siya. Ang dalawang pagsabog ng Heaven Lord ay winasak ang halos lahat ng makapangyarihang Samsara God's immortal bodies, at ang malubhang na sugatan na Samsara God ay hindi pa tumigil sa kanyang paghahanap, kaya hindi pa rin siya nakaka-recover. Ang Samsara God ay walang makapangyarihang Samsara immortal bodies na maaaring gamitin laban sa Heaven Lord sa kasalukuyan, kaya, ang Samsara God ay kailangang personal na mamagitan. Kahit na hindi siya sanay sa pakikipaglaban, siya ay isang Diyos pa rin, ang kanyang lakas na higit sa isang God King. Bilang karagdagan, batay sa mga ulat ng katalinuhan na natanggap niya, ang mga pinsala ng Heaven Lord ay matindi, at mahirap para sa kanya na ganap na buksan ang kanyang Heavenly Thou God Eye. Napilitan pa siyang tumakas mula sa 2 God King. Maging masunurin ka lang sa samsara immortal body ko, pakikitunguhan kita ng maayos. Ang Samsara God ay kaakit-akit na ngumiti, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman at kasamaan habang nakatitig sa Heavenly Thou God Eye ng Heaven Lord. Hihihi, mukhang hindi naman ganoon kalala ang swerte ng matandang ito. Ang Heaven Lord ay biglang nagsimulang tumawa, ang kanyang ngiti ay napuno ng pagnanasa, kumpiyansa, at paniniil. Kumunot ang noo ng Samsara God. Sa ganoong desperado na mga kahirapan, ang Heaven Lord ay maaaring ngumiti. Ngunit ilang sandali pa ay namula ang mukha niya sa gulat. Boom! Isang sinaunang enerhiya ang lumabas mula sa katawan ng Heaven Lord. Ang kanyang katawan ay nagbagong anyo sa isang God-Devil body na 1,000 talampakan ang taas, na natatakpan ng mga gintong pilak na ilaw at naglalabas ng isang nangingibabaw na enerhiya na pumipigil sa lahat ng bagay. Ang Heavenly Thou God ay sa noo ng Heaven Lord ay biglang bumukas, at ang 8 mata ay nakatuon sa Samsara God. Hindi. Imposible. Hindi ka ba nasaktan ng husto? Ang Samsara God ay natulala. Ang Heaven Lord ay parang isang pasyenteng may karamdaman na biglang gumaling. Naramdaman niya na, kahit na ang Heaven Lord ay nasugatan pa rin, ang kanyang kalagayan ay higit na mabuti kaysa sa inaasahan ng Samsara God. Ang Samsara God ay hindi nang ahas na makipaglaban sa Heaven Lord. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Space-Time God, na higit na sanay sa pakikipaglaban at nagtataglay ng walang katulad na bilis, ay hindi katugma sa Heaven Lord. Mamatay. Nanlamig ang mukha ng Heaven Lord habang ang Heavenly Thou God Eye ay nagsimulang lumiko. Ang ilaw at apoy ay sumabog mula sa kawalan, ang kalawakan mismo ay nagsimulang masira, at ang mga nakakatakot na bagyo ay nagsimulang wasakin ang mundo. Protektahan mo ako. Ang Samsara God ay tumawag habang siya ay tumakas. Kahit na ang kanyang mga pinsala ay hindi masyadong mas masahol kaysa sa Heaven Lord, hindi siya kailanman maglalakas loob na direktang makipaglaban sa Heaven Lord kahit na sa kanyang peak, at tiyak na hindi kung wala ang lahat ng makapangyarihang Samsara immortal bodies na naisakripisyo na. Boom! Bang! Crash! Ang enerhiya ng Diyos ay tumawid sa rehiyon. Agad na pinatay ang lahat ng nilalang na naninirahan sa rehiyong ito. Ang hindi mabilang na Samsara immortal bodies ay naglaho sa isang kisap mata. Samsara Bind. Ang Samsara God ay nag-activate ng kanyang Samsara God Eyes, isang madilim at matagal na fog na nagtitipon sa loob nila.
Alam ng Samsara God na ang kanyang Samsara immortal body ay hindi katugma sa Heaven Lord. Kaya, nang magsimulang humampas ang Heaven Lord, inihanda niya ang galaw na ito. Nilamon ng madilim na ulap ang Heaven Lord at tinatakan siya sa loob. Kasabay nito, tumakas ang Samsara God. Gusto mo bang itali ako sa ganito lang? Malakas na tumawa ang Heaven Lord nang lumabas ang mapanirang enerhiya mula sa kanyang Heavenly Tao God Eye. Boom! Bang! Ang kapangyarihan ng Samsara God na nagbubuklod sa kanya ay agad na naalis ang singaw. Ang Heaven Lord ay nagsaliksik tungkol sa 8 Great God Eyes ng higit sa sinuman. Ang pagkilos ng Samsara God ay hindi na mababawi sa mga normal na pamamaraan, kaya ginamit niya ang kapangyarihan ng Heavenly Tao God Eye nang walang pag-aalinlangan. Kailangan niyang patayin ang Samsara God sa lalong madaling panahon. Boom! Bang! Sa isang suntok, isang gininto ang pilak na liwanag ang sumugod pasulong, na pinawi ang lahat ng nasa daan nito. Hindi. Ang Samsara God ay napasigaw sa gulat. Maliban sa Destiny God Eye, ang Samsara God ang pinakamahina sa 8 Great God Eyes. Ang kamao ng Heaven Lord ay isang pag-atake na napakahirap para sa kanyang katawan na tiisin. Ang karamihan sa katawan ng Samsara God ay naging alabok. Gayunpaman, ang katawan ng Samsara God ay ang pinakamalakas na Samsara immortal body sa lahat. Buzz. Whoosh. Ang katawan ng Samsara God ay unti-unting nagsimulang gumaling. Ancient shakes the heavens. Pinagdikit ng Heaven Lord ang kanyang mga kamay at umungal, ang kanyang napakalawak na enerhiya ng bloodline ng ancient race na naging sanhi ng panginginig ng espasyo mismo. Kaboom! Isang napakalaking golden-silver na banal na selyo ang nabuo sa kalangitan, na binalot ng nakakatakot na kapangyarihang panunupil habang ito ay bumababa. Ang Samsara God ay hindi nakaiwas at napigilan sa loob nito. Paano magiging ganito? Anong nangyari sa mga sugat mo? Ang Samsara God ay tumitig sa takot sa Heaven Lord, hindi maipaliwanag kung ano ang nangyayari. Ang Heaven Lord na nakatakas mula sa 6 na God Eyes ay malinaw na napakahina, hindi man lang nagawang lumaban sa 2 God Kings. Bakit bigla siyang naging malakas? Lahat ba ay peke? Ngunit kahit na ang Illusion God Race, na bihasa sa disguise, ay hindi kayang lokohin ang napakaraming God Eyes. Mamatay. Nahirapan ang Heaven Lord na pigilan ang kanyang pagtawa, ngunit sa oras na ito, ang tanging iniisip niya ay ang pagpatay sa Samsara God, hindi sinasagot ang kanyang mga tanong. Boom! Bang! Crash! Lumingon ang Heavenly Tao God Eye, at lumakas ang lakas ng sinaunang selyo. Ang Samsara God na tinatakan sa loob ay ginawaran ng mapanirang dagok. Ang katawan ng Samsara God ay patuloy na nawasak at naibalik, ngunit ang lahat ay may hangganan. Kapag naubos na ang Samsara origin niya, hindi na siya makaka-revive. Heaven Lord, hindi magtatagumpay ang plano mo. Ang Samsara God ay itinikom ang kanyang mga ngipin at isinaaktibo ang kanyang Samsara of Life God Eye. Hindi niya matakasan ang Heaven Lord, at kung magpapatuloy ang pagkapatas na ito, tiyak na mapapahamak siya. Kaya, pinili niyang gamitin ang Samsara of Life God Eye para muling magkatawang tao. Sa muling pagkakatawang tao, magkakaroon pa rin siya ng Samsara God Eye, at muli siyang magiging Samsara God. At ang Heaven Lord, sa pamamagitan ng pagpapakita ng napakalaking kapangyarihan dito, ay tiyak na ikinaalarma ng iba, na nangangahulugan na ang pagkilos ng Heaven Lord ay malalantad at hindi na niya magagamit ang parehong plano para pumatay ng pangalawang God Eye. Ang katawan at kaluluwa ng Samsara God ay naging isang bahid ng liwanag at dumaloy sa Samsara ng Life God Eye. Gamit ang Heavenly Tao God Eye, lahat ng batas at tuntunin ay akin ang pagpapasya. Ang Heavenly Tao God Eye ay kumislap, at isang pinakamataas na enerhiya na sumisira sa lahat ng mga batas at prinsipyo ay sumabog palabas. Sa sandaling ito, ang lahat ng bagay sa paligid ng Heaven Lord ay gumuho at gumuho, kabilang ang sariling gold and silver divine stamp ng Heaven Lord, ngunit ang reincarnation ng Samsara God ay naantala din. Hindi. Ang mukha ng Samsara God ay namutla, at ang kanyang Samsara God ay naging lubhang mahina. Isinusugal niya ang lahat sa reincarnation, at ang pagkagambala ng sining ay hindi lamang naubos ang halos lahat ng kanyang enerhiya kundi nagdulot din ng backlash. Ngayon, maaari kang mamatay.
Ang mga mata ng Heaven Lord ay kumikinang sa isang mabagsik na liwanag. Boom! Nagpalipat-lipat ang kanyang bloodline ng ancient race, sumuntok siya pasulong gamit ang gintong pilak na ilaw. Sa kapangyarihan ng Heavenly Tao God Eye, ang kamao ng enerhiyang ito ay nagsimulang kumislap ng kidlat, at ang lakas nito ay tumaas hanggang sa mga antas. Kaboom! Ang enerhiyang kamao ay nagpasabog sa mundo at ginawang alabok ang katawan ng Samsara God kasama ang kanyang pares ng Samsara God Eyes. Dahil dito, namatay ang isa sa 8 Great God Eyes. Ang Heaven Lord ay nakatayo lang at naghintay habang ang pinakamataas na enerhiya ng isang Diyos ay bumaba mula sa Fan Universe at bumagsak sa kanyang Heavenly Tao God Eye.